Kalida, pwede ba? Huwag mo nga ako sabayan. Mainit yung ulok dun sa mag-inang yun eh. Nauungusan na nila tayo ha. At yung Michelle, daig na daig ka. Hindi naman po, Mami. At saka po, ano po pong papautusin niyo po sa akin? Nilalambing ko naman po si Daddy. Tapos po, yung gusto niyo pong awayin ko, inaaway ko naman po. Ano po yung gusto niyo? Sorry anak ha. Hindi lang kasi sanay si Mami na may kakumpetensya eh. Kahit anong kasing gawin kong pagmamando sa daddy mo, nagkakapuntos yung dalawa. Eh, magagaling palang umarte yung dalawang yun eh. Parang si Lola po. Anong ibig mong sabihin? Nakita ko po si Lola. Ano nakita mo? Ganito po. Nakatayo po siya, tapos po lumalakad po siya ng ganito. Para pong wala pong sakit. Parang umaarte lang po yata. Sinasabi ko na nga ba eh. Pwes tingnan natin kung hanggang saan yung pag-arte niya. Kalila, dikitan mo ng dikitan yan lola mo ha. Obserbahan mo ang bawat kilos niya. Okay? Okay po. Very good. Jacob, siguro dapat bumalik ka na sa kwarto mo. Kanina ka pa hinihintay ng asawa mo. Sandra, okay lang ba dumito muna ako? Alam ko kung ba't nagkakaganto si Michelle eh. Naghanap siya ng assurance. At gusto ko ibigay sa kanya. Gusto ko kapag gising niya sa umaga, nandun ako sa tabi niya. Sa ganung paraan, makabawi ako sa kanya. O sige, ako na lang muna ang lilipat sa ibang kwarto. Oh, Sandra, saan ka pupunta? Pupunta lang ho ako sa kwarto nila Tintin. Doon na lang ho ako matutulog. Si Jacob ho kasi nandun sa kwarto namin. Grabe ka, bakit doon ka kay Tintin dito sa akin? Aalog-alog kami lang ni Jennifer. Alika na. Alika na at maluwag dito. Diyos ko, bigyan mo po ako ng sapat na lakas ng loob para kayanin ang lahat ng to. Bakit po, Aling Sandra? Wala. Hindi lang kasi ako makatulog eh. Hindi kasi ako sanay na hindi ko katabi yung anak ko. Kunwari na lang po ako si Michelle. Para unyari po, katabi niyo pa rin po yung anak niyo. Sige. Ka na. Naawa nga po ako kay Aling Sandra. Parang hindi siya masaya dito. Mahirap talaga ang kalagayan dito ni Sandra. Pero tama yung ginagawa mo, ha, Jennifer? Ikaw ba hindi ka nadadamay dito sa kaguluhan nila? Muntik lang po dahil nga po sa ginawa ni Michelle. Ewan ko nga po ba tayo, bakit ganon? Yung mga matatanda pasaway, pati tuloy yung mga bata naging pasaway na rin. Anak, kasi ganito yun eh. Yung ginagawa kasi ng mga matatanda, sinusunod ng bata, ginagaya. Eh, hindi naman lahat dapat sundin. Alam mo naman ang tama't mali, di ba? Pag alam mong masama, huwag mong susundin. Eh, minsan po kasi nakakalito. O ayan, katulad niyan.
Pag nalilito ka, ang gagawin mo, tatanungin mo ako. O kaya si Nanay Maria. Tanungin mo siya. Oh, ganyan ang mukha mo. May tatanong ka ba sa akin? Tay, nung nasa ospital tayo, Oh, nakita po kasi namin si Tita Lynette, tsaka yung isang doktor. oh, bakit? Ano nakita mong ginagawa nila? Ang ginagawa mo dito, Kalila? Umalis na po kasi si Daddy eh. Gusto ko po kayong bantayan. Ano pa ginagawa mo sa anak ko? Kantiin mo na ako, pero wag na wag kumakanti ang anak ko! Gusto lang naman niya yung makasama niya yung mga apo niya. Bago man lamang siya mamatay. Sana nga, mamatay na lang yan. Ano ka mo? Sinaktan ka ba niya? Di ba tinulak ka niya? Ba't ayaw mo magsumbong sa tatay mo? Gamot sa puso to, bakit? Kung malala yung sakit niya, dapat iniinom niya yan, di ba? Sundan si Lynette kahit saan pumunta yung babae na yon. Kung maaga kong malalaman na niloloko talaga ng babae na yan, di mas maganda para mapawalan bisa ko kaagad ang kasal nila ni Jacob. Hindi naman po pala mabait si Tita Lynette. Inaway po kami ni Jennifer kanina. Ano? Anong away?